Just a quick commercial. After listening to this video and it makes you happy, please click the like button, subscribe to my YouTube channel, Recap Stories PH, and click the notification bell to receive an update whenever I post new stories. Thank you and happy listening. Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR! Dear MOR, hello sa inyo, Popoy at Bettina. My name is Jessica. I'm in my 40s at napasulat ako dahil sabi ng family ko ay pang Dear MOR raw ang storya ng love life ko. Marami daw akong pwedeng maibahagi na pwedeng ipampukpok sa mga nasa parehas kong sitwasyon. Umpisahan natin sa lalaking nagngangalang Peter. I met Peter noong fresh college graduate pa lamang ako. Naging magkatrabaho kami sa first job ko as part of the admin staff. Unang pag-uusap pa lamang ay may spark na kami ni Peter. Niligawan niya ako. Sinagot ko siya, and then 4 years later, he asked me to marry him. I was 25 years old na back then. And during that time, Popoy at Bettina, parang naging typical marrying age ang mid-20s. Dapat sa ganoong edad daw ay meron ka ng stable na relationship at naghahanda na to settle down. Aminin ko, mahal ko si Peter. Pero hindi ko siya mahal na mahal to the point na may isip kong he's really the one. Kaya nung niyaya niya akong magpakasal, ay umuo lamang ako out of excitement. Pero deep inside, ay hindi ako sigurado sa naging sagot ko. Sabi ng parents ko, wala naman daw silang nakikitang problema. Tumatanda na raw ako at sila rin. Gusto daw nilang makitang safe and secured na ang future ko. Isa pa, gusto daw nilang abutan ang mga magiging apo nila sa akin. Bukod sa parents ko, botong-boto din ang mga friends ko kay Peter. Naisip ko tuloy, okay na nga siguro. Total, sobrang komportable naman ako kay Peter. Parang siya yung safe zone ko, security blanket. Siya yung taong masasabi kong pinagkakatiwalaan ko ng lahat at alam kong hindi ako bibiguin. So after a few months, ay nagpakasal na nga kami. Tumira sa isang rent-to-own na bahay. At dahil maganda ang trabaho at malaki ang sweldo ni Peter, he asked me to resign and just enjoy life. Pumayag ako kasi sino ba naman ang aayaw sa isang inaalok na komportabling buhay. Asan na ba ang asawa ko at hindi pa bumababa? Nakailang tawag na ako Kanina pa nakahanda yung pagkain. Peter! Peter! Halika na! Breakfast is ready! Kanina pa kita tinatawagan eh. Nasaan na yung mga pinapadala ko sa mga blueprint? Mamaya na yung meeting natin Ano? Ano ka mo? Lakas ang mga boses mo, hindi kita maintindihan. Han! Mamaya na yan! Kanina pa kita tinatawag. Anong may oras? Wala na. Kailangan may mapakita tayo sa client mamaya. Anong gusto mo? Puro kwento gagawin natin. Ay, lalamig na tong pagkain. Maselan pa naman tong lalaking to. Be there sa office in 30 minutes. Kung hindi, malilintikan ka talaga sa akin. Buisit ka. Han! Ako mabibwisit na kapag hindi ka pa nagpunta rito. Ay, nako, ang aga-aga, ang init-init ng ulo mo. Umupo ka na nga. Yung mga kasamahan ko sa trabaho, mga inutil eh. Try mo kasing hindi sila tawagan bago ka umalis ng office. Dapat pag nandito ka, labas mo ng trabaho. Look, Jessica. Napakadaling sabihin yan pero mahirap gawin. Alam mo yung meron kayong hinahabol na deadline pero yung mga kasamahan mo petics pa rin? Try to imagine being in my position. Well, kahit naman i-imagine mo, hindi mo pa rin maiintindihan eh. Anong ibig mong sabihin doon? Mahirap akong umintindi? Or masyado akong mababaw to understand your world? Huwag mo kong umpisahan, Jessica.
Huwag kang dumagdag sa stress ko, okay? Ikaw ang nagsabi, hindi dapat uminit ang ulo sa umaga, pero ikaw itong kinakampi ako eh. So kasalanan ko pa ngayon. Ikaw kasi. May kausap ako doon, importante, tapos sigaw ka ng sigaw. Kakain naman ako ng breakfast eh, magantay ka lang. Mainit na ang ulo mo sa kausap mo, hindi sa akin. Dinadamay mo lang ako. Ay, bahala ka nga. Kumain ka mag-isa mo. Baka sakaling lumamig ang ulo mo pag hindi mo na ako nakikita. Nakakadagdag lang ako sa pinoproblema mo, tama? Tiyan ka na nga. Jessica, I'm sorry, okay? Sorry na. Huwag kang mag-walk out. Sorry na, okay? Have breakfast with me. Alam mo, Peter, subukan mo kaya magpahinga sa trabaho. Kung hindi ka sobrang busy, masyado kang nai-stress. Pati nga ako ilang beses mo nang nadadamay. Alam mo, simula nung ikasal tayo, walang linggo na hindi tayo nag-away. At karamihan ng mga away na yon dahil sa nadadamay mo ko sa problema mo sa trabaho. I'm sorry, Han. Malaki lang kasi yung pressure sa akin ng company eh. Meron kaming 3 projects ngayon. Malalaking pera yung nakasalalay, malaking komisyon. At pag hindi ko ginalingan, baka maunsami pa yung mga future plans natin. Pampagaan din ng bayarin sa bahay, pandagdag ng ipon, tsaka pambili ng mga gusto mo. I know marami kang gustong bilhin, di ba? Yeah, I hope you understand. Well, na-open mo na rin naman yung future plans. O ano meron? Meron ka bang gustong gawin? Gustong puntahan? How about we talk kailan tayo magbe-baby? Well, Han, we've been married for 2 years. Naiinip na yung parents ko. not yet, Jessica. Anong not yet? Kailan pa? Bakit? Bored ka na ba dito sa bahay? Ano? Wala ka na bang magawa kaya naghahanap ka ng pagkakaabalahan? Akala ko ba gusto mo mag-cooking classes? Bakit hindi mo na yun ang asikasuhin mo? Peter, ang pinag-uusapan natin dito ay yung future family natin. Paano mo naisip na gusto ko lang magka-baby out of boredom? Ano bang tingin mo sa akin? Ano bang tingin mo sa pagpapamilya? Trip-trip lang, ha? Ikumpara mo ba naman ang pagbubuntis sa cooking classes? Okay. Pero ang point is, bakit ka ba nagmamadali? 2 years na tayong kasal. Pagmamadali pa ba yun? Kung gusto mo lang mabuntis para sa mga magulang mo, hindi yun tama. Alam mo kung saan ako nawiwirduhan sa'yo ngayon, ha? Bakit parang allergic ka magka-baby? Hindi ako allergic. Bakit nagpakasal pa tayo kung hindi ko pala gustong bumuo ng pamilya? Hindi natin napag-uusapan kailan tayo bubuo ng pamilya eh. Nagtatanong lang naman ako, sabay uminit na naman yung ulo mo. Look, Jessica, Han, maghintay muna tayo. Konti pa. Konti pa? Gano'ng katagal? Maybe 2 or 3 years? What? Pag-aantayin mo ko ng ganong katagal? Jessica, ano bang akala mo? Ikaw lang ang maghihirap kapag nagbuntis ka? Syempre, nasa akin din yung burden. Burden? Anong burden? Financial burden. Hindi pa nga tayo totally komportable sa buhay, sabay magdadagdag pa tayo ng gastusin. Oh my God! So having a child is a financial burden for you? At dahil tingin mo hindi mo kaya, ikaw yung masusunod. Kaya kahit gustong-gusto ko na, ako yung mag-a-adjust para sa'yo. Realistic lang ako, Jessica. Totoo naman eh. Ako kasi yung nagtatrabaho. Ako yung nagbabayad sa lahat. Andali para sa'yo na gawin to, gawin natin yan, kasi hindi naman ikaw yung kailangan magpasok ng pera. Di kung hindi mo ako pinatigil sa pagtatrabaho, di sana. Na naman tayo sa issue mong yan eh. Hindi sana issue kung hindi mo pinamumukha sa akin ngayon how difficult your life is. My God, ang pathetic ko ah. Ako pa talaga nagmamakaawa na anakan mo ko. You know what? Wala na akong gana. Aalis na lang ako at mag-inquire dun sa cooking classes na sinasabi mo. Total, parang mas gusto mo yata maging chef na lang ako kaysa maging nanay ng mga anak mo. Jessica! Jessica! Here's the thing, Popoy at Tina. Yung mga lalaking pinatigil ang mga asawa sa pagtatrabaho, yung iba dyan ay too good to be true. Oo, hindi mahihirapan ang mga asawa nila sa pagtatrabaho. Pero darating at darating ang araw na either masusumbat nila yung pagiging breadwinner o di naman kaya ay gagamitin nila yung perang pinapasok nila para manipulahin ang kanilang mga asawa. At sa amin ni Peter, palaging ganun ang nangyayari. Sa tuwing mag-aaway kami, susuhulan na lamang niya ako ng kung ano-ano.
Noong una, marupok pa ako sa mga ino-offer niyang pera o regalo. Pero nung tumagal-tagal na-realize kong ginagawa niya lamang akong tanga. Kumbaga, bibigyan ka niya ng pera para manahimik ka na lang at sumunod sa kagustuhan niya. Ang totoo niyan, wala akong kalayaan sa pera. Kwentado ni Peter ang bawat binibigay niya sa akin. Dapat ay alam niya kung saan napupunta ang bawat 5 na iniaabot niya. Mahirap magtago ng pera kay Peter. Hindi siya madamot pero masyado siyang bantay sarado sa finances namin. Ayaw niyang pinaglilihiman siya. Ayaw niyang naiisahan siya sa kahit anong paraan. Kulang na lamang sabihin niya sa akin na I am nothing without his money. At dahil siya ang may hawak ng pera, siya rin tuloy ang kailangan masunod sa halos lahat ng bagay. Gaya halimbawa sa pagkakaroon ng anak. We never met halfway. Gusto niya ako ang mag-adjust sa timeline niya. Magbubuntis ako kung kailan niya gusto. Magsisiping kami kung kailan niya feel o kung kailan siya may oras. Sa totoo lang, napaka-frustrating na kasama sa bahay ni Peter. Isang bagay na hindi ko ina-expect dahil hindi naman kami ganoon before when we got married. At habang tumatagal nga Popoy at Bettina ay palala ng palala ang frustrations ko. Ay, sa wakas natapos din. Wow! Ang ganda ng plating ha. Ang tanong, masarap ba? Nako, Marky, wala akong care kung masarap o hindi. Basta naaayon sa gusto ko ang lasa. Alam mo ikaw, niyayayaya mo ko dito sa mga cooking classes. Wala ka rin naman palang care sa turo ng chef. Hindi sa walang care. Nandito naman tayo para matuto lang magluto. Hindi naman para maging professional chef. Kanya-kanya lang ng trip yan. Sa totoo lang, sinadya ko lang to para naman may magawa ako. Speaking of trip, alam mo, feeling ko trip ka ng chef na nagtuturo sa atin. Sino dun? Ayan, yung nagtuturo sa atin ngayon. Panay ang tingin, girl. Simula day 1 ng classes natin, napapansin ko na yung mga pasulyap-sulyap niya. So habang ikaw naman, tingin ng tingin din sa kanya. Ang pogi naman kasi. May lahi kaya siya. Mukhang Mumbai eh. Tanungin mo, Ayoko nga. Isipin niya pa, type ko siya. bakit hindi ba? Hindi, no? Ay, wait. Oo, type ko siya. Pero para sa'yo. Hoy, Marky! Ano bang pinagsasabi mo dyan? Nakalimutan mo na bang kasal na ako? Kasi naman, hindi halata sa'yo. Mukha kang babaeng tatandang dalaga. Nakaka-glow-glow. Nagsisex pa ba kayo ni Peter? Shh! Marky, yung boses mo! Tigilan mo nga ako, ha? Hindi ito ang tamang lugar para sa mga ganyan-ganyan mong hirit, ha? Ito naman, binibiro ka lang. Para kasi may something tong si chef sa'yo. Panay tingin, kaloka. Hayaan mo siya. At ikaw naman, mag-behave ka nga. Fairness, pogi ha. Mas matanda sa atin to ng ilang taon, no? Ewan ko. Naku, tayo na next titikman ni chef. I mean, yung lulutuin natin. Hello, ladies! Hi, chef. Ready na ba kayo with your finished products? Yes, chef. Yes, chef. Chef, unahin niyo muna yung kay Jessica. Alright. May I, Miss Jessica? Sige lang, chef. Tastes good, Miss Jessica. Masyado na maanghang. Ayan kasi, hindi sumusunod sa turo. Mahilig kasi ako sa maanghang, chef. I like it that way. Cooking is subjective naman, di ba? Ay, wow. Yeah. May mga recipe man tayong pinag-aaralan, yung sarili pa rin natin palasang masusunod. Guide lang yung recipe. Oh, sabi ko sa'yo eh. Asos! Pero masarap siya, Miss Jessica. Minsan masarap ding hindi sumunod sa mga rules. Well, it's fun to have a little rebellious side. And I see you have it in you. Chef, hindi naman porket hindi sumusunod sa rule ay rebelde na. Baka naman may preference lang talaga. Alam mo yun, alam ko lang talaga kung anong gusto ko. Well, that's true. Although meron tayong steps na sinusunod and somehow, meron kang hindi sinunod. I'm not saying masama yun. Actually, natutuwa nga ako eh.
Well, ayoko lang kasi talagang nagmumukha akong gumagawa ng mali o illegal. Alam mo yun? Believe me, Miss Jessica, hindi yun ang ibig ko sabihin. I'm so sorry if yun ang naging dating sa'yo. Hoy, Mars. Uy ka lang. Well, either way, keep it up. Mabilis ka matuto and I like your guts. Well, yung guts compliment, tatanggapin ko. Ano siya kumindat si Chef? sorry. Oh, hindi, Chef. I like it. Dalisan mo yan. Oh, by the way, may soft opening pala kami ng restaurant tonight. Malapit lang dito, kaya punta kayo. Open for all the students. Ay, OMG. Yan ba yung kinikwento niyo last time? Yes. Naku, Jessica, punta tayo. Congratulations, Chef, at sa partners mo. Unfortunately, hindi kami makakapunta. Hindi? I mean, hindi ako makakapunta. Ikaw, Marky, if may time ka, go ahead. Naku, Chef, asahan mo ako. I'll be there. Oh, good. Miss Jessica, let me know if you change your mind, ha? Madalang ako magpalit ng isip, Chef. Madalang. Well, malay mo tonight will be one of those madalang moments. Han, palitan ko na yung mga towel natin, ha? Sige. Nga pala, anong gusto mong dinner? May uwi nga pala akong ulam. Gawa namin kanina sa cooking class. Kahit ano. Alam mo ba, tong ulam na to, nakakatuwang kwento. Nasarapan yung chef dun sa gawa ko, pero hindi kinaya yung anghang. Sinabihan pa akong not following the rules. Nagbayad nga ako ng fee para matutong magluto, hindi para masermonan. Ay, wait. Mahilig ka naman sa maanghang, di ba, Han? Ano yun? Mahilig ka sa maanghang? Yeah, sure. So, okay lang sa'yo? Okay ang alin? Tinatanong kita kung okay lang sa'yo na maanghang yung ulam natin mamaya. Oo. Sige. No problem. Ano lulutuin mo? Gusto mo magpa-deliver na lang tayo para hindi ka na mapagod? Peter, narinig mo ba yung mga sinabi ko for the past minute? Ano sabi mo? Ulam yung pinag-uusapan natin, di ba? Never mind. Sige, manood ka na lang dyan. Iba naman mga players to, hindi manalo-nalo. Ayusin ko na nga lang tong mga damit namin. Ang dami-dami ko pala mga t-shirts na hindi nagagamit. Pamigay ko na lang kaya yung iba. Sayang. Uy, ano tong nalaglag? Silk dress ba to? May ganito ba ako? Ay, hindi. Pantulog pala to. Silk lingerie? Oh my God! May ganito pala ako. Matry nga. Teka, parang kasya pa naman sa akin to. Wow! Kasya pa nga. I bet mauulol si Peter pag nakita niya to. Han? Han? Bakit? Han, look! Tumingin ka muna. Bakit, Han? Oh, wow. I know, right? Ano sa tingin mo? Ngayon ko lang nakita yan, Kasi nga, ngayon ko lang nasuot. So, paano? You wanna touch it? Or you wanna take it off me? Halika nga dito. I want you to know, Han. Come on. Han. Touch me. Touch me here. Dito, Han. Dito. Han, bakit? May problema ba? Sorry, Han. Wala kasi ako sa mood Sobrang pagod ako sa work. Ang dami naming sites na pinuntahan. Sakit na mga paa ko ngayon. Di mag-relax ka lang. I got you. I'll be on top. Wala kang ibang gagawin. Han, wala nga ako sa mood. Di I'll get you in the mood. Han, I'm really tired. So baka hindi mag-respond. Alam mo yun? Wala talaga? How about tomorrow morning? Before I go to work, quickie tayo. Quickie? Yeah. I have breakfast meetings Promise, bukas pagbibigyan kita. Bukas? Yeah. Pagbibigyan mo ako? Talaga ba?
Han, huwag mo namang masamain. Ang pathetic ko na naman. Ako pa talaga nagmumukhang nagmamakaawa, makama mo lang. Hey, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi yun ang ibig ko sabihin. You're my wife. Exactly! I'm your wife. You're my husband. Kasal tayo pero para tayong housemates lang dito. Han, Sige nga, when was the last time we made love? Han. Seryosong tanong, when? Hindi mo matandaan? Kasi ang tagal na, di ba? 2 weeks ago na eh. Tapos the second to the last time na alala mo, Han, seryoso ka ba? mukha ba akong nag-good time? Nakakatawa ba tong pinag-uusapan natin? Look, I'm sorry kung hindi natin nagagawa mag-sex as much as you want. As much as I want. Oh my God, I can't believe you said that. Mukha ba akong hayok na hayok? Ang ibig ko sabihin, huwag ka namang unfair. Alam mo namang inaalila ko yung sarili ko sa pagtatrabaho, di ba? For our future. Kaya may mga times talagang pagod na ako pag uwi. Okay? Kaya kahit gustuhin ko man, hindi na kaya ng katawan ko eh. Pero Han, hindi ibig sabihin nun, I don't want you. Siyempre, I want you. Asawa kita eh. Pero I'm just physically not capable at the moment. Intindihin mo naman sana. Alam mo ba, habang tumatagal tong usapan na to, lalo akong napapahiya. Lalo ako nagmumukhang desperadang babae na nagmamakaawang madiligan ng asawa niya. Dapat nga ikaw tong panay ang request sa akin eh, pero parang baligtad ano? Han, I'm sorry, okay? Halika na dito. Yakapin. No! You think okay na ako? Piko na ako sa'yo ngayon. Diyan ka na nga, alis na lang ako. Saka pupunta, mag-walk out ka na naman eh. Well, apparently, yun lang yung nakikita kong solusyon. Ang mawala ka sa paningin ko, kaya lalabas na lang ako at magpapalamig ng ulo. Siguraduhin mong tulog ka na by the time na makauwi ako, ha? Pagod ka, di ba? Pwes yung kama yung landiin mo. So ano, edi kinain mo rin yung sinabi mo kanina. Napapunta ka rin dito sa opening. Pwede ba, Marky? Naiirita pa rin ako, ha? Parang ang sakit pa ng ulo ko, literal. Masakit yung ulo mo dahil sa naun siyaming landian. Alam mo yung prepared na yung katawan mo for action. Sabay, wali. Alam mo, mali yatang dito ako nagpunta eh. Bahala ka nga dyan. Ay, ito naman. Para joke-joke lang eh. Pinagaan ko lang yung mood mo. Mukha bang gumaan? Alam mo girl, kulang ka lang talaga sa kaliko. Gusto mo bumili ng vibrator. Take it from me. Lifesaver yon. Tingnan mo ako palaging happy-happy lang. Marky, ano pang silbi ng asawa ko kung magsa-self-dilig lang pala ako? Masyado ka naman kasing old school. Subukan mo muna. Pag na-try mo, I swear, hindi mo pagsisisihan. Ang alam ko may malapit ditong sex toy shop. Tara, bili tayo. Pupunta kayong sex toy shop? Talaga? Oh my God, Marky, nakakahiya ka. I mean, kung pupunta kayo, sama ako. OMG, interesado ka, chef? Hindi pa ako nakapunta sa mga ganung lugar pero sounds fun, lalo na kung kayo ang kasama. Oh Mars, ayun na may kasama na tayo. Bibili tayo para ma-happy ka. Alam mo, Marky, minsan talaga ang sarap pa sa akin ng repolyo yung bibig mo. Hindi ka ba nahihiya kay chef? Ooh, I see. Kaya pala kayo pupunta ng sex toy shop? It's nothing. Chef, it's none of your business. Oh, well, it's true. It's none of my business. Well, I'm so sorry. Hindi ko sinasadya makiusyoso. But seriously, sama ko if may plans kayo to go to a sex toy shop. It sounds fun. Unless you want to do something else that's equally fun at marami akong masasuggest. Popoy at Bettina, gaya ng sinabi ko, kahit ang pagsisiping namin ni Peter ay kontrolado niya. Gagawin lang namin yon kung kailan siya nasa mood o kaya kung kailan siya hindi pagod. At palaging pagod si Peter. Madalas uuwi siya, maliligo, matutulog na. Ni hindi na nga kami nakakapagkwentuhan madalas. Wala na yung kumustahan ng mag-asawa. Ni hindi na nga niya inaalam kung kumusta ba ang naging araw ko. He was just not there
Popoy at Bettina. Sobrang focus niya sa trabaho niya. Para siyang absentee husband na matatawag. Ni hindi na nga namin nagagawang lumabas para mag-date o kaya ay magbakasyon sa malayong lugar. Ang katwiran niya, we have forever to do those things. Kaya for now, trabaho muna raw siya. Sinubukan kong ireklamo sa kanya ang lahat. Lalo na nga, yung lack of sex namin. At ang solusyon niya, maglaan ng eksaktong araw at oras kung kailan kami magsisex. I mean, what kind of a setup is that? Parang naging obligasyon tuloy ang sex instead of a romantic gesture. Wala nang spontaneous na lambingan, wala nang surprises, kalkulado ang lahat. And honestly, sex with Peter is so boring. Importante na ma-point out ko yun kasi para sa akin, mahalaga ang sex sa marriage. It's a language of love. Hindi siya basta-basta ginagawa lang. Your body, mind, and soul must be present every time. Kaya nakakainis kapag kailangan mo siyang gawin out of obligation. O kaya dahil nakaschedule yung gawin. Popoy at Bettina, don't get me wrong. Hindi ako naghahanap ng wild adventure sex. I'm looking for a connection. I'm looking for romance. Pero sa tuwing magsisiping kami ni Peter, para siyang distracted. Para kaming estranghero sa isa't isa. It's just not there. So yeah, I did something to find the connection I'm looking for. I cheated. Nakipagrelasyon ako kay Chef Samuel. At sa totoo lang, napakagaan ng lahat kay Samuel. Everything was natural. I genuinely felt happy with him. He was a good distraction. He was a good lover. At alam ko sa sarili kong dumating sa puntong mas higit na ang nararamdaman ko para kay Samuel kesa sa asawa kong si Peter. Jess, okay ka na ba? You got everything you need? Yes, Teka, okay ka lang? Oo naman. Pero grabe, para akong inaantok sa sobrang busog. Siguro pahinga ka na lang sa kotse. Tara na? Yes, sige. Let's go. Ma! Ma! O, anak! Bakit? Alis na kami, ma, ha? Agad-agad. Akala ko naman magsistay pa kayo hanggang dinner. Mag-overnight na lang kaya kayo dito. May mga alimango kung darating bukas. Ipagluluto ko kayo ng seafood fiesta naman. Nako, tita, ang sarap naman po nun. Kaya lang may mga commitments pa kasi kami ni Samuel. Ay, ganun ba? Di na ba pwedeng maurong yan? Ma, balik na lang kami next weekend. Next weekend pa? Ang tagal naman. Bumalik kayo after 2 or 3 days. Hindi request yun, Samuel. Sige na, ma. Alis na kami. Baka maabutan pa kami ng traffic. Lalo na papasok ng Manila. Thank you sa masarap na lunch as always. Thank you po, tita. Babalik po kami kaagad. Aba, dapat lang. Sige, iha. Mag-iingat kayo, ha? Thank you po. Let's go. Bye, ma. Mag-iingat, nak. Wait. Let me get that door for you. Nax, thank you. Ay, grabe. Busog na busog ako. Naku, parang bumigat ka. Sumahid na sa lupa yung kotse ko eh. Kasalanan ng mama mo, masyadong masarap magluto. Well, I guess my mom likes you. Well, mabuti naman kung ganon. Hindi pa naman ako yung tipong favorite ng mga nanay. Bakit? Hindi ka pa paborito ng nanay ni Peter? Nope.
Hindi ko alam kung bakit pero wala siyang makasundong manugang. I mean, wala siyang ka-close sa mga asawa ng mga anak niya, including me. Pero okay lang. Hindi ko rin naman siya favorite person. Eh, buti na lang pala, love ka ng mama ko. She'll be the best mother-in-law you never had. Best mother-in-law ka dyan. Seryoso ako. Samuel, ano na naman yan? Ay, sasabihin ko sana to pagdating na natin ng bahay mo pero sige, ngayon na lang. Bakit? Anong problema? Jess, iwan mo na si Peter. Iwan mo na siya para sa akin. Anong sabi mo? Iwan ko si Peter? And then what? And then tayong dalawa na talaga. Magiging malaya na tayo to do everything we want. Hindi na natin kailangan magtago. Wala nang schedule. Pwede na kita tawagan anytime I want. Pwede na tayong magkita sa public anytime, anywhere. In other words, we can have a normal relationship. Samuel, bukod sa public dates at oras ng tawag, nagagawa naman natin lahat We just had lunch at your childhood home. Asan tayo? Andito sa Pampanga. O ano pong problema? Peace of mind. Ayaw mo ba ng peace of mind? Peace of mind? Well, nakakatulog naman ako sa gabi. Hindi lang yun. Halimbawa ngayon, hindi ka ba kinakabahan? Paano pag hinanap ka ng asawa mo? Paano pag tumawag, anong sasabihin mo? Paano pag nasa bahay na pala siya, inaantay ka? Anong excuse ang sasabihin mo? Yun na nga, Samuel Kilalang kilala ko na si Peter. Kabisado ko na lahat ng tungkol sa kanya. I can even predict kung anong gagawin niya or sasabihin niya. Alam mo paano? Kasi predictable si Peter. Sobrang predictable. Never nagbabago ng routine. Galit yun sa mga biglaan. O what if one day, biglang for some reason, nag-isip na gumawa ng something spontaneous? Sa ilang taon namin magkasama, never pa siyang nag-something spontaneous. Yung kagulat-gulat na change of mind, never pa. Mas lalo ngayon dahil nakafocus siya sa trabaho. Workaholic yun. Hindi pa rin natin masasabi. People change. Yun ang unpredictable. Di antayin ko na lang yung pagdating ng araw na yun. I mean, gaano kahirap ba? Wala naman kayong anak, di ba? Sarili mo lang ang iintindihin mo. Samuel. Okay, sige, paliwanag mo sa akin. Ipaintindi mo sa akin kung gaano kahirap iwan ng isang asawa, ang isang marriage na hindi ka na masaya. Fine. Ito na yung masasabi kong pinakasimpleng explanation. Okay. Una sa lahat, wala man kaming anak ni Peter, may pamilya pa rin kami. Magulang, mga kamag-anak. Obligasyon naming magpaliwanag sa kanila. I-justify sa kanila kung bakit kami maghihiwalay. Tingin mo tatanggapin nila pag sinabi kong hindi na ako masaya? Bakit hindi? Samuel, never ka pa kasing kinasal so hindi mo maiintindihan. Kapag kinasal ka, hindi pwedeng ganun-ganun yung katwiran mo. Make yourself happy, find a way. Or better yet, lunukin mo na lang lahat. Yun lang ang mga solusyong sasabihin sa'yo. Mag-iimbento ka ng kung ano-anong paraan, wag lang ang hiwalayan. Marriage is a fairy tale kapag masaya ka, pero death sentence kapag hindi. Ang unfair naman nun. Isa pa, itatakwil ako ng pamilya ko kapag nalaman nilang I'm having an affair. Pag nangyari yon, saan ako pupunta? Saan ako tatakbo? Sa akin. Siyempre sa akin. And you think happily ever after na agad? It will be a scandal sa families at sa friends. Ano pang point nito? Ano pang point na magkarelasyon tayo? Masaya kung kasama ka. Ikaw ang bumabalanse sa miserable kong buhay sa bahay. Si Peter, anong point na may asawa kang katulad ni Peter? Well, nabibigyan ako ni Peter ng komportableng buhay. At tingin mo hindi ko kayang gawin yon? Hindi kasing komportable ng kayang ibigay ni Peter. Jessica, seryoso ka ba? Nagtatanong ka, sinagot ko lang. Alangan namang i-sugarcoat ko yung mga sagot ko para pampalubag loob sa'yo. O sige, kahit usapang pagmamahal na lang. Sinong mas mahal mo sa aming dalawa? Honest answer. Mas mahal kita. O hindi pa ba enough reason yun? Mas masaya ka na sa akin. Mas mahal mo ko. Samuel, di ba mas matanda ka sa akin? Bakit parang ikaw yung hopeless romantic sa atin? Hindi ba pwedeng realistic? Well, ang realistic is, sometimes it's not about love. Minsan, sinasakripisyo mo yung happiness for the sake of convenience. At tatapatin na kita, ha?
Ganun akong klaseng tao. More than happiness, I want an easy life. Pero life will be easy kung masaya ka. Oh, no, Samuel. Happiness doesn't guarantee an easy life. Gaya ng mga happily married pero hirap sa buhay. And having an easy life doesn't mean you're happy. Like where I am right now. At uulitin ko, mas pinipili ko ang madaling buhay ngayon. Ay, alam mo, ang hirap manalo sa'yo. Pero hindi kita titigilan. Mahirap talagang manalo sa isang taong alam ang gusto at firm na ang desisyon sa buhay. Pero hindi kita titigilan. Kukulitin kita ng kukulitin hanggang sa bumigay ka. Bumigay ka nga sa akin eh. Malamang magagawa mo ulit yon. Uulitin ko, Popoy at Bettina, mahirap manalo sa taong alam ang gusto at firm na ang desisyon sa buhay. Oo, kinulit ako ng kinulit ni Samuel, pero hindi ako bumigay. At dahil nga sa pangungulit niyang yun, ay napilitan akong makipaghiwalay na sa kanya. Kahit mahal ko siya, kahit siya na lang ang nagpapasaya sa akin, I just had to let him go. Dahil he was asking for too much. Naisip ko kasi masyado na akong maraming sinakripisyo para kay Peter. I sacrificed my career, my overall happiness. Tapos eto na naman, masasakripisyo na naman ako. O magsasakripisyo na naman ako para sa lalaki. Sisirain ko ang imahe ko sa pamilya at mga kaibigan ko. Sasaluhin ko ang panghuhusga ng lahat ng tao for the sake of a man. Yes, hirapan sa buhay. I care about my welfare more than the love I have for Samuel. Maraming magsasabi na selfish ako. Selfish bang matatawag kung I try to spare two men? Totoo, naging praktikal lamang ako. Isa pang sasabihin ng mga tao, ang landi-landi ko. It's more like lumandi ako ng iba. Pero hindi ko nilalandi bawat lalaking dumaan sa harapan ko. Know the difference. Kung kayo ang nasa posisyon ko, you wouldn't call me different names. Baka mag-isip din kayo ng mga paraan on how to get out of this miserable marriage with Peter. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Cheater. Popoy at Bettina, I stayed with my boring husband in our stagnant marriage. Pero a year after Samuel, an amazing blessing came to me. Nabuntis ako. I was super happy nung malaman kong positive yung pregnancy test. Kasi I've always wanted to be a mother. I love kids. And feeling ko, isa yon sa calling ko, ang maging isang ina. Pero ang nakakainis nito, Popoy at Bettina, nung sinabi ko kay Peter ang good news, imbis na matuwa siya, parang na-stress pa. Hindi pa raw kasi time. Hindi pa raw niya kaya ang dagdag gastos. Wala pa daw sa time frame yung pagkakaroon namin ng baby. At sa totoo lang, Popoy at Bettina, lalo lang nabawasan yung natitirang pagmamahal ko para kay Peter nung sinabi niya ang mga bagay na yun. I get it that he was shocked. Pero, how bad can it be? Biniyayaan ka na nga ng pagkakataon na maging isang ama, pero parang pinagsakluban ka pa ng langit sa reaksyon mo. Honestly, wala na akong pakialam kung gaano kaproblemado si Peter, basta ang mahalaga sa akin ay ang magiging anak ko. October 2004, nung nanganak ako, Popoy at Bettina, and it was the happiest day of my life. Kasi finally, meron na akong partner in life. I know my daughter will never disappoint me.
Samantalang si Peter, dahil sa sinasabi niyang pressure ng pagkakaroon ng anak, ay lalo siyang naging ambitious sa career niya. Lalo siyang naging absent sa buhay ko at sa buhay ng baby namin. Akalain mo ba namang 1 week after kong manganak, tumanggap agad siya ng mga overseas na trabaho. Iniwan niya akong mag-isa. Mabuti na lamang kahit papaano, napupuntahan ako ng mother ko. Hello, baby love. Ang ganda-ganda naman ng apo ko. Yes, my love. Oh. Tingin-tingin ikaw sa lola. Ganda ba ang lola? Ma, sure ka bang okay lang kasama si Ali? Oo, anak. Huwag mo na kaming alalahanin. May routine na kayo ng baby, kaya ayos lang if umalis ka muna ng ilang oras. Ako nang bahala dito. Good girl naman tong si Allison. Hindi naman ako mahihirapang alagaan siya. Para kasing nakaka-guilting iwan siya eh. Ganyan talaga pag bagong nanay. Pero Jessica, tignan mo rin naman yung sarili mo. Oras na para mag-relax ka naman. Magpaganda. Ang dry-dry na ng buhok mo. Tignan mo nga yung mga kuko mo. Namumuti na. Gawin mo na lahat ng pwede mong gawin. Ay, sige po, Ma. Basta tawagan mo ako kapag may kailangan ka, ha? Lalo na kapag emergency. O siya, sige, ako nang bahala. Uuwi naman si Peter ngayon, di ba? Actually, hindi pa. Dapat ngayon, kaso marami pa raw siyang kailangan gawin sa Bacolod. Itong si Peter, alam ng bagong panganak ang asawa iniwan-iwan ka. Okay lang, Ma. Hindi ko naman siya kailangan. Mas kailangan kita. Oo siya, sige na. Umalis ka na. Enjoy your day. Thank you, Ma. Oh, ano ka ngayon? Para kang bagong panganak, fresh na fresh, baby skin, glowing, parang hindi po yan. Grabe, Marky. I feel like myself again. Well, about time naman talaga na magpasalon ka, magpa-facial at mag-relax. Actually, kulang pa yan sa hirap na pinagdaanan mo sa pagbubuntis at panganganak. Dapat sa'yo, dinadala sa ibang bansa, pinagbabakasyon, ganun. Para namang may oras yung asawa ko para dalhin ako sa kung saan. Eh, hindi wag mong isama si Peter. Ako isama mo at si Tita Marjorie. Tayong tatlo na lang ang mag-unwind. Kahit hindi sa ibang bansa, kahit dyan lang. Well, tingnan natin. Ilang buwan pa lang kasi si Allison. Tatanungin ko yung doktor niya if pwede siyang ibiyahe. Pwede yan. Paranoid ka lang. Aba, syempre, no? Ay, mami, saan mo bet kumain? Dito na lang kayo tayo. Alfresco. Tsaka parang masarap yung food. Ah, sige. Kahit saan naman ako. Simula nung nanganak ako, hindi na ako choosy sa pagkain. Oh, siya. Upo ka dito. Oh. Thank you. Oh, mami, order ka na ha. Punta lang ako sa comfort room. Hindi na ako makahinga sa girdle na suot ko. Basta order mo ko na lasagna tsaka order ka na ng mga sides ha. Sige, I got you. Lasagna, sige, I'll have chicken na lang. Tapos Caesar salad and soup kaya. Ang dami naman choices. Alin kaya ditong masarap? Jessica? Yes? Hi. Oh, hey! Kasama mo ba si... Marky. Oh, kasama ko si Marky. May I? Sure. Sige, have a seat. Kumusta ka na? Well, what do you think? You still look the same. Mas kumanda ka pa. Well, buti na lang nakita mo ako after magpasalon. Kahit naman hindi ka magpasalon, I know kung gaano ka kaganda. Hindi ka pa rin nagbabago, no? Bolero ka pa rin? Well, I'm just being honest. Ang tagal-tagal na since the last time na nakita tayo. I mean,
Isang milagro nga na nasa isang lugar tayo. So, how are you? Okay naman. Okay naman. Alam mo na. Busy pa rin sa kitchen. Busy pa rin sa food. May sarili ka na bang restaurant? Well, I'm working on it. Masyado kasing ambitious yung gusto ko kaya it needs a long prep time. I see. I missed you. And kahit mother ko, miss na miss ka na rin. I miss her too. Siya lang ba ang na-miss mo? Samuel? Sorry. Ang saya ko lang kasing makita ka ulit eh. Nung naghiwalay kasi tayo, para ka nalang bula na nawala. Walang paramdam ni minsan. By the way, nagpalit ka ba ng number mo? Hindi. Yun pa rin yung number ko. Naka-block ka lang. Ouch naman. Baka naman pwede mo kong i-unblock. Hindi ba tayo pwede maging friends? Hindi. Unfortunately. Bakit naman? I can't be friends with someone na minahal ko. Dahil? Dahil sa pinagsamahan. Dahil sa history. In short, X is X. Hindi naman tayo naging barkada to begin with. Talaga ba? Or baka dahil may feelings ka pa? Kasi kung ako ang tatanungin mo, Samuel, huwag mo nang ituloy. um, Aaminin ko, masaya akong makita ko ulit. Pero I hope I won't see you again. what? May baby na kami ni Peter. Oh, I see. Well, congratulations. Wow, I mean, alam ko na matagal mo nang gusto magka-baby, right? I'm so happy for you. Thank you. Don't get me wrong. Hindi kita iniisipan ng masama. It's just that I still feel something for you. Kaya ayoko maging distraction ka. Kasi hindi na lang ako yung nakasalalay dito. Dalawa na kami ng baby ko. I understand and thank you for being honest. Kilala mo ako. Honest ako pagdating sa'yo. Honest ka pagtungkol sa atin, Yes, pagtungkol sa atin. pero pagdating sa ibang tao, hindi mo magawang Yan ang gusto ko sa'yo, Samuel eh. Warrior of love ka pa rin. Sentimental, hopeless, romantic. well, anong magagawa ko? Naman ako yata to sa nanay ko. Pero hindi lang naman ako. Ikaw rin. Di ka pa rin nagbabago. Cold-hearted ka pa rin. Malupit at higit sa lahat, pusong bato. Ma, nandito na ako. Hi. Oh my God, Han! Buti, nakabalik ka na. Kararating ko lang actually. Kumusta day off mo bilang nanay? Okay naman. Feeling ko, tao na ulit ako. Si na Mommy and Allison. Andun sa kwarto. Pinapatulog na ni Mami si Allison. I see. Kumain ka na ba ng dinner? Pwede ako maghanda kung anong nasa ref. Sure. Sige. Okay, wait lang. Maliligo lang ako. Mabilis lang. Han, Oh, come here. Kaya ka pa. okay. Bakit? May problema ba? Wala naman. Namiss ko lang yung asawa ko. Masama bang yakapin ka? Wala naman akong sinabing ganun. Nagulat lang ako kasi hindi mo naman usually ginagawa yan. Usually kasi pag uwi mo, either diretso ligo ka, diretso TV, o kaya diretso tulog. Alam kong naneneglect kita this past few months. Years na actually. Ano yun? Wala. Sabi ko, maliligo na ako. Ikaw manood ka na muna ng TV, then ipaghahanda kita ng dinner. Sige, bilisan mo ha. Namiss ko yung luto mo eh. Namiss ko rin kumain kasama ka. Sure. Popoy at Bettina, it felt good to see Samuel again after a long time. Para kang may nakitang long-lost friend. And honestly, kung wala pa siguro si Baby Allison sa buhay ko that time, baka nakipagrelasyon ulit ako kay Samuel. I don't know. I guess I'll never know.
At ayoko na ring alamin dahil mas gusto kong mag-focus sa anak ko. She's everything to me. Nag-iba na ang lahat simula nang magka-baby kami ni Peter. You see, in marriage, having kids complicates things. Kasi hindi lang sarili ninyo ang kailangan ninyong isipin, kundi ang anak o mga anak ninyo. Kaya it made me think twice tungkol sa amin ni Peter. Pero Popoy at Bettina, naniniwala ako na kung hindi na kayo masaya sa mga asawa ninyo at nagkakasakitan na kayo, maghiwalay na lang kayo kahit may mga anak na kayo. Don't stay together for the sake of the kids. Because the kids will never be happy if the parents are not happy with each other anymore. Kasi para sa akin, separation itself will not traumatize the kids. Ang makakaapekto sa kanila ay yung sigawan, yung iyakan, at yung sakitan. Kaya kung maghihiwalay kayo ng asawa ninyo, please do so. And do it quietly. If you lost respect to your spouse, at least have some respect sa future ng anak o mga anak ninyo. Respect their mental stability. Huwag niyong impluwensyahan o bahiran ng hindi maganda ang paniniwala nila sa pagmamahal. Marky, hindi nga papayag si Peter. Hindi mo pa nga tinatanong eh. Kilala ko na kasi yung asawa ko. Kung papayag yan sa business proposal mo, di sana matagal na akong may business. O kaya matagal na akong may sariling career. Malay mo, nagbago na siya ng pananaw. Lalo na at nag-aaral ng anak nyo. Ang mahal-mahal ng tuition fee. Lalo na at sa bonggang super arting school niyo pinasok ng anak nyo. Siyempre kakailanganin niya ng tulong sa lahat ng gastos. Maglalabas tayo ng pera dyan eh. Ang sasabihin nun, imbes na isugal sa business, di gamitin na lang para kay Allison. Mami, oo, maglalabas tayo ng pera. Pero syempre, sabihin mo kay Peter na mababalik din sa kanya yun. Tapos eventually, kikita ka rin ng sarili mo pera. O sige, when was the last time na nagkaroon ka ng sariling pera? As in yung pinagtrabahuhan mo, ganun. Alam mo naman yung sagot dyan before pa kami ikasal ni Peter. O diba? Ang sugal-sugal na. I mean, no offense sa mga butihing housewife and full-time mothers, pero kilala kita, Jessica. Love na love mo kaya yung career mo. Love na love mo magtrabaho, maging busy, gumora sa mga meeting, ganun-ganun. Alam ko. Pero matagal na yun, Marky. Marami na akong di alam sa mundo ng sales and marketing. Baka malugi lang tayo. Baka ma-disappoint lang kita. Ano ka ba, Mami? May tiwala ako sa'yo. Tsaka food business naman to. Hanggat may tao sa mundo, mabubuhay ang mga ganitong negosyo. Sige na, Mami, hindi ko carry mag-isa to. Pero mas lalong hindi ko carry kumuha ng ibang kasosyo. Ikaw lang talaga pinagkakatiwalaan ko. Fine. Ganito. Susubukan ko, okay? Susubukan kong i-lobby ka kay Peter. Yun lang muna yung mapapromise ko. Okay. Pero galingan mo presentation mo, ha? Baka mamaya putyo-putyong chika lang gawin mo. Gamitin mo yung sales talk. Gamitan mo ng katawan mo. Ha? Anong katawan ko? In short, magsuot ka ng maiksing short na kala mo panty. Pakita mo yung cleavage mo. Lambingin mo. Ako nga hindi niya nagagawang lambingin. May kailangan tayo sa kanya, Mars. Do it for the team, please. Talaga lang, ha? Sasha, itatry ko. Te-text na lang kita kung umubra yung sales and body talk ko. Wow, grabe, Han. Ang sarap ng luto mo. Dapat dalas-dalas mong pagluluto ng ganito. Han? Araw-araw naman akong nakakapagluto eh. Hindi ka lang kasi nakakakain dito sa bahay. Well, every now and then naman nakaka-uwi ako na maaga, di ba? Yeah. Oo naman. Anyway, Han, pwede ba kitang makausap about something really important? Really important? Sige, ano yun? Super excited ako for this kaya sana pakinggan mo, okay? Siyempre naman, go ahead.
Si Marky kasi may ino-offer sa akin na business opportunity. Han, Pakinggan mo lang ako, Han, please. go ahead. So, nakakuha siya ng pwesto malapit sa University Belt. So, puro schools doon. Puro mga students. Ang gusto niya is isang student-friendly restaurant plus coffee shop. Kung saan pwede kumain, mag-aral o tumambay yung mga students. Okay. Ang ganda ng location, Han. Feeling ko, yun palang big factor na. Now, gusto ni Marky gawin na akong partner. Ako yung mag-handle ng menu, yung branding, tapos pati sales and advertising strategies. So, hindi ko kailangan maging involved sa manual labor. Alam mo yon? Hindi ko kailangan maging present lagi. Anong catch? Well, syempre, hati kami sa pondo. Pero feeling ko, Han, mabilis mababalik lahat. Promising yung gustong gawin ni... Teka. So, maglalabas tayo ng pera. Oo, pero gaya ng sabi ko, mabilis mababalik yung... Ito ang tanong ko, Han. Para saan ba yan? Bakit kailangan mo pang makisali-sali dyan kay Marky? Syempre, Han, kahit malaki ang sweldo mo, kailangan nating mag-double time. Palaki na ng palaki si Allison. Pataas na rin ng pataas yung tuition fee. Paano kung susundan natin si Allison? Syempre, another gastos. Wait. Teka, parang daming issues Issues? Anong issues? Yung baby number 2, next time na natin pag-usapan yan. Ibang topic yun. Ha? Focus muna tayo kay Marky. Look, Han. Sa tingin ko naman, I'm doing a perfect job in providing for this family. Hindi ko naman sinabing kulang yung mga ginagawa mo. Feeling ko nga sobra-sobra pa yung nabibigay ko sa inyo sa'yo. Mga luho mo, nakukuha mo naman. Mga kailangan ni Ali, nabibili naman natin. So alam mo yun? Hindi mo kailangan ng sakit ng ulo para kumita ng pera. Hindi mo kailangan magtrabaho in any way. Dito ka lang sa bahay. Focus on your family, on us. Peter, sa tingin ko, I'm doing a perfect job sa pagiging nanay at pagiging asawa mo. Now, I just want to do something else. Bakit? Bored ka na naman? Last time na nagreklamo ka sa kabagutan mo, gusto mo mag-baby. Ngayong may anak na tayo, bored ka na naman ulit. Gusto mo na naman ng panibagong pagkakaabalahan. Anong pinagsasasabi mo, Peter? Anong bored? Hindi ko ginagawa to dahil bored ako. Ano bang klaseng pag-iisip yan? Gusto kong gawin to kasi I want to do something for myself. I want to do something fulfilling. Fulfilling? So hindi pa ba fulfilling yung pagiging nanay? Masyado bang mababaw para sa'yo ang maging housewife? Oh my God, Peter! Natutulala na lang ako sa mga sinasabi mo. Andito ako trying to convince you na meron akong gustong gawin for myself. Tapos kung ano-ano yung pinaparatang mo sa akin. Para kasing gusto mo ipamukha sa akin na I'm not doing my job or that I am not enough. Alam mo, ikaw lang nag-iisip niyan eh. Ikaw lang yung gumagawa ng mga malisyosong idea na yan sa utak mo. Gusto kong may gawin ako para sa sarili ko. Gusto kong gumawa ng something exciting. Yung gagana ulit yung utak ko, yung magagamit ko ulit yung skills ko. And it has nothing to do with you. Something exciting. Hulaan ko. Gusto mo lang magkaroon ng sarili mong pera, no? Exactly! May masama ba doon? So kung sapat naman yung binibigay ko, baka nananawa ka ng gamitin yung pera ko. My God, Peter! What's wrong with you? Ewan ko. Pero alam ko what is wrong with you. Gusto mo magkaroon ng sarili mong pera para magawa mo ang gusto mo na hindi ko nalalaman. Ano? Para makapunta ka kung saan-saan, di kaya naman sumama ko kani-kanino. What the hell, Peter? Sabi nila kapag ang lalaki maraming pera ng bababae. Which by the way, hindi ko ginawa. Pero, alam mo ba na kapag ang babae maraming pera, nang iiwan ng asawa? So ano, yun ba yung plano mo? Ang iwan ako at sumama sa kabit mo? Kabit? Anong kabit? Wala akong kabit. Sino siya? Is it the same guy 5 or 6 years ago? O may bago ka na? Ano? Gulat ka, no? Akala mo hindi ko alam. Paano mo? Paano ko nalaman? Tingnan mo hindi ko tinitingnan yung mga detalye sa mga bills natin? Kung saan-saan mo ginagamit yung credit card. Mga lugar na taliwas sa sinasabi mo kung nasaan ka. Kung sino-sino mga tinatawagan na tinetext mo. Hindi ako magkakaroon ng maraming pera kung bobo ako, Jessica. Alam mo, mali ka sa sinabi mo. Ang babae kapag maraming pera nang iiwan ng asawa. I don't need money to leave you. Aalis ka. Bakit? Dahil nahuli ka. Pwes tingnan natin kung saan ka pupulutin. Tingin mo walang-wala ako? I have my daughter. Higit pa sa sapat yun.
Tingnan natin kung mahalin ka pa ng bata kapag nalaman niyang nasira ang pamilya dahil manluloko ang nanay niya. O talaga? Tingin mo natatakot akong malaman ni Allison yon? Aba, nagkakamali ka. Gusto mo tulungan pa kita eh. Allison! Allison, anak, come here. Anong ginagawa mo, Jessica? Allison! Allison, come here! Maghihiwalay na kami ng tatay mo. Niloko ko siya. Kaya alis na tayo dito sa pesting bahay na to. Itigil mo yan. Hindi ka aalis. Hindi tayo maghihiwalay. Dito ka lang. Akin ka lang. Bitawan mo nga ako. Akala ko ba hinahamon mo ako? Bakit naduduwag ka yata? Hindi ka sabi aalis eh. Kung pipilitin mo umalis, hindi mo pwedeng isama ang anak ko. Kung lalayas ka, mag-isa! At sa tingin mo, sasama sa iyo yung bata? Ni hindi ka nga niya nakakasama. Ni hindi ka nga niya kilala. At mas lalong hindi mo alam kung paano siya aalagaan. Kahit saan mo ilaban to, sa akin mapupunta ang bata. Kaya hindi mo magagamit ang anak ko laban sa akin. Hindi mangyayari yun. Dahil manloloko ka, you're a liar, you're a cheater! And cheating behind your back was the last best thing I did in this marriage. That was the first and last time I became happy. Anong sabi mo? Sige, saktan mo ko. Para mas magkaroon ako ng rason para iwan ka. Sakalin mo ako. Suntukan mo ako. Everybody hates a cheating wife. But not a battered wife. Kaya sige, saktan mo ako. Ang sama-sama mo, Jessica. Ginawa ko lahat para sa'yo. Binigay ko lahat. Tapos ganito lang igagawin mo? Ha? Ganito lang igaganti mo? Binigay mo ang lahat-lahat ng pera mo, Peter. Dinaan mo lahat sa pera. Kinulong mo kami ng anak mo para sa pera mo. You're a good provider, but not a good father. And certainly not a good husband. Kasi kung mabuting asawa ka gaya ng iniisip mo, bakit hindi ako masaya? Popoy at Bettina, doon na nga nag-umpisang gumulo ang marriage namin ni Peter. Lumipas ang ilang buwan, ay naghiwalay din kami. 5 years old lamang noon si Allison. And true enough, I lost a lot noong naghiwalay kami ni Peter. I lost a lot financially, pero okay lang kasi I gained my freedom. Para akong nabunutan ng tinik, parang gumaan ang lahat. Kinupkup ulit ako ng mother ko at inalalayan niya ako to get back on my feet. Naghanap agad ako ng trabaho dahil gusto kong pag-ipunan ang annulment namin ni Peter. Sa galit kasi niya sa akin, pati yung bata ay dinamay niya. Hindi daw niya susustentuhan ang pag-aaral ng anak namin na si Allison. Sinong tinakot niya, Popoy at Bettina? Isaksak niya sa baga niya yung maraming pera niya. Magsama sila ng trabaho niya. Tutal parang mas kasal pa nga siya sa trabaho niya kaysa sa akin. I was a career woman when she met me. I can be a career woman again. Nung mas lumaki-laki na si Allison, sinabi ko sa kanya ang lahat. Inamin ko na I cheated on her father dahil hindi ko na nga mahal ang tatay niya. Ikinwento ko ang totoong nangyari. Inamin ko ang lahat ng kasalanan. Ginawa ko yun para matuto si Allison. Para gamitin niya akong example of what not to do. So she would know what love is. And that she would make better decisions than I did. At higit sa lahat, sinabi ko ang totoo sa anak ko so I can apologize to her. Madalas kasi tayong mga magulang itinatago natin ang katotohanan sa mga anak natin dahil ayaw natin silang madamay.
Pero ang totoo, takot lang tayong umamin sa mga pagkakamali natin. Gusto nating magmukhang perfect parents sa mata nila kahit hindi naman talaga. Kaya nagre-rebelde ang mga bata. Kasi pinipilit nating magmukhang tama kahit alam nilang marami din tayong pagkakamali. And I don't want that for Allison. I want her to know na I am not a perfect mother pero I can admit my mistakes and I can change. At nagulat na lamang ako na intindihan ng anak kong si Allison ang lahat. Masaya siya dahil nasagot na ang lahat ng mga katanungan sa isipan niya. Actually, Popoy at Bettina, one thing I learned from this experience is that parents don't give enough credit to their children. You'll be surprised that they are capable of handling the truth if presented to them properly. Sa awa ng Diyos, 5 years after naming maghiwalay ni Peter, ay nag-grant na nga ang annulment namin. 2013 nung finally ay naputol na ang huling tali na nag-uugnay sa amin, maliban na lamang sa anak naming si Allison. Nasaan na ba yung hikaw ko na? Nandito lang sa drawer last time eh. Ay, baka kinuha na naman ni Allison. Allison! Allison! Halika nga rito, Allison. Ma, wait lang. Ano bang ginagawa ng batang yun? Parang kanina ko pa hindi nakikita. Allison, ano bang ginagawa mo? May online class ka ba? Wala, ma. School break namin, remember? Eh bakit parang kanina ka pa tutok dyan sa laptop mo? Ipahinga mo nga muna yung mata mo. Ay, Allison, may kachat ka bang lalaki? Parang kinikilig ka dyan. Ma, relax. Si Tito Marky yung kausap ko. At ano na naman yung pinag-uusapan ninyo? Huwag mong sabihin nagre-reto na naman siya sa'yo ng kung sino-sino. Sabi nang bawal pa eh, at saka bata ka pa. Ma, hindi. May iniisto kasi kami ni Tito Marky. At may kinalaman sa'yo yon. May kinalaman sa akin? At sino naman yan? Naalala mo ba yung Samuel, ma? Ay, Allison, alam mo na lahat tungkol sa mga nangyari with that Samuel. Oo nga, pero never ka naman nag-face reveal eh. Face reveal? Anong face reveal? Buti pa si Tito Marky. Kapag may chinichismis, kumpleto with photos. At ano na naman yung pinagsasabi sa'yo ng baklang yon? Ma, sabi mo, pogi yung Samuel. Pero hindi mo sinabing hot siya, ha? Allison! Ayan o. Tingnan mo yung Facebook niya. May Facebook siya? Ma, sino bang walang Facebook sa panahon ngayon? Hindi ko siya mahanap last time eh. Ay, so sinubukan mo siya i-search, ganarn? Out of curiosity lang. Char! O, eto na mo. Tignan mo na. Hindi niya kasi gamit yung real name niya. Parang nickname niya ata to bilang chef. Tingin nga. Tabi ka sa akin, ma, para makita mo maigi. Ito siya, oh. Tapos, ito yung mga photos niya. Kasal na siya. Parang, malamang. Ito mga anak niya, oh. Tapos, aso na yun? Ito yung... ito. Ito yung wife niya. Wow, maganda ah. True. Pero mas maganda ka, ma. Allison. Ma, gusto mo i-message? Allison, anong sinabi ko sa'yo tungkol dyan, ha? Never ever kung gagawin ulit yung mga ginawa ko sa dad mo. At ikaw din. Wag mo kong gagayahin. Ma, relax. Tinutukso lang kita eh. Kahit tukso, ayoko na. Hindi ka ba natuwa na nakita mo ulit yung ex mo? Well, natuwa naman. I'm happy he looks happy. Actually, no, ma. Parang ikaw. You look happy rin. Talaga ba? Oo. Kasama mo ko eh. Sinong hindi sasaya?
Ganun pala. No, seriously, Ma. You really look happy now. Compared nung bata pa ako. Naalala ko pa rin kung gaano ka ka-stress noon. Ay, teka. Ba't mo nga pala ako tinatawag? Hinahanap ko yung hikaw kong perlas. Kinuha mo ba? Parang? Wait, check ko dito sa drawer ko. Andito nga. Eto mo. Sorry. Anong sabi ko sa'yo? Ipagpaalam mo muna bago ka kumuha ng gamit ko. Kasi natutulog ka nung kinailangan ko ng hikaw. Nag-photoshoot ka na naman pang Instagram mo. Well, what can I do? Social media influencer anak mo, Ma. Aral muna bago ka artehan, ha? Yes, Ma. Aba, parang ang saya ng mag-ina ko Hi, Daddy Eric. Hi, love. Ang aga mo naman yatang umuwi. Akala ko ba may dinner date tayong tatlo? Yeah, pero 5 p.m. pa lang. Mag-early dinner na tayo. Nako, sa daming kumain nitong si Allison, kulang ang 2 oras. May curfew ngayon, baka abutan tayo ng checkpoint. Oo nga, Ma. Tara, alis na tayo. Sige na nga, tara na. Magbihis ka na, Allison. Yes. Teka, love. Magsasapatos lang ako. Teka. Wala bang pa-appetizer na halik dyan? Why? Ano ba? Maririnig ka ni Allison. Sige na, dali na. Kiss mo na ako. Hoy, ano ba? Hoy. Ang ganda naman ng asawa ko. Asus, bolero. After natin mag-dinner, dito na tayo mag-dessert, okay? Alam mo, ikaw, napakahilig mo talagang mag-dessert sa gabi. Ikaw ba naman ang kakainin ko Psst, ano ba? Shh! Pilyo nito. Teka nga, sasapatos na ako nang makaalis na tayo. Panay singit mo ng harot pag nakatalikod yung anak natin Popoy at Bettina, I finally found my real happiness. It's with my daughter Allison and my husband Eric. Nakilala ko si Eric 2 years after naming maghiwalay ni Peter. And we got married noong 2014, a year after mag-grant ang annulment namin ni Peter. And it's very different. Iba siya kay Peter. Iba rin siya kay Samuel. I never thought I would meet someone so perfect for me. Tinanggap ni Eric ang lahat-lahat sa akin. And he made me feel really loved. Kaya ginagawa ko rin tuloy ang lahat para masuklian ang pagmamahal niya sa akin at higit pa. Masasabi kong worth it ang lahat ng pinagdaanan ko, Popoy at Bettina. I would not be this happy if pinilit kong manatili kay Peter. At mas lalong deserve ni Peter na makahanap ng tunay na kaligayahan gaya ng sa akin. Akala ng mga kaibigan ko I would end up with Samuel. Pero sa tingin ko, naging instrumento lamang si Samuel para magpa-realize sa akin na I'm doing things wrong. But nonetheless, Samuel was a good memory. And I am thankful for the love that he showed me. Before I end my letter, Popoy at Bettina, hayaan niyo sana akong ibahagi yung mga natutunan ko sa karanasan kong ito. Una na nga dyan, the secret to marriage is not with the marriage. It's before getting married. Make sure to marry someone you love so much. But more than that, make sure na yung someone na yun is absolutely crazy about you. Don't marry for convenience. Don't marry dahil na-pressure ka lang. Don't settle for something less, thinking mas magi-improve din eventually ang lahat. If the love is lacking sa umpisa pa lang, chances are it will never grow. Next lesson,
is don't worry about the things na hindi mo pa nagagawa bago mag-settle down. Just find someone who would do those things with you, or at least will support you kahit nangakasal na kayo. Kagaya ko, I was not able to fulfill all my dreams when I married Peter. And lastly, live life unapologetically. Live life the way you want it. Pero don't be reckless. Don't hurt people. Huwag mong isiping bata ka pa, lilipas din yung mga pagkakamali mo. No, that's not entirely true. Oo, lilipas, pero what happened, happened. Your mistakes can be forgiven, but it can never be erased. So as much as possible, live life to the fullest by making the right decisions. Maraming salamat sa oras, Popoy at Bettina. And thank you din sa time ng listeners ninyo para tutukan ang kwento ko. Mag-iingat kayo palagi and more power pa sa Dear MOR team. Lubos na nagpapasalamat, Jessica. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR.